Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Nagpahayag ng pangungutya at matinding pagkadismaya si dating PACC Chairman Greco Beldica sa umano'y kakulangan ng transparency ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang pahayag ni Beldica ay kaugnay ng umano'y pagsasara ng impormasyon sa publiko hinggil sa kanilang investigasyon sa mga proyekto ng flood control. Ayon kay Beldica, kung hindi kayang maging bukas ng ICI sa kanilang mga ginagawa, mas mabuti pa umanong isara na lamang ang komisyon dahil nawawala lang ang saysay ng kanilang operasyon. Iniluklok sa ICI, selective prosecution o pipiliin lamang anila ng mga ito ang makakasuhan at mayroon whitewash na mangyayari. Dagdag pa ni Beldica na kung ayaw talagang buksan ng ICI ang kanilang investigasyon sa publiko, sila na lang ang dapat isara. Maliban kay Beldica, ilang grupo rin ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa ICI na binuo ni PBBM. Ayon kay Labor leader at dating presidential candidate na si Calio de Guzman, magkakaroon lang ng whitewashing o cover-up sa ginagawang investigasyon. Patunay niya dito ang tila pagiging kampante na Martin Romualdez matapos walang pag-aatubiling humarap sa ICI na binuo ng kanyang pinsan na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung binuong Independent Commission for Infrastructure hindi naman talaga totoong independent dahil hindi nito sinunod yung kagustuhan ng mga mamayan na biktima ng korupsyon na isang totoong independent na parang People's Tribunal o People's Commission. At ang ginawa ni Marcos ay siya na ang nag-appoint. Kahapon sinabi ni Martin Romualdez na dapat bumalik sa bansa ang lahat ng resource person na iniimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI upang humarap sa investigasyon. Ayon kay Romualdez, kabilang dito si dating Congressman Saldico na ilang ulit nang nababanggit sa isinasagawang pagdinig kaugnay ng controversial na flood control skandal. Sinabi pa ni Romualdez na makikipagtulungan siya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para malabas ang katotohanan sa pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Ito ang inihayag ng dating House Speaker sa kanyang pagsipot sa tanggapan ng ICI bilang resource person. I will do at the instance of the commissions. Probably take that up sa commission as informed ko yung tatlo. Then if they decide to ask the former speaker about his salin, then probably they will do that in the next hearing. Samantala, todo depensa naman ang palasyo sa mga banat sa kanila ng netizen at ibang grupo kaugnay sa di umano ay walang aasahang akusado at walang makukulong na Romualdez habang Pangulo pa rin si PBBM dahil gagawin lahat ng Malacanang para maabsuelto ang mga mastermind sa controversial na flood control project. Hayaan po natin ang ICI na bumuo ng kanilang investigasyon at kumpletuhin ang dokumento. Ang pangako naman po nila after a week or rather week 4 ay makakapagsampa na sila ng mga kaso or makakapagrekomenda ng pagsampa ng kaso. Ang mga iniluklok sa ICI, selective prosecution o pipiliin lamang anila. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa ginagawang investigasyon ng ICI at dapat ba talagang isa publiko ang mga ginagawa nilang pagdinig? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nakahanda si dating House Speaker Martin Romualdez na ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung ipag-uutos ito ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon naman sa ICI, pag-uusapan nila ang issue hinggil sa SALN ng dating House Speaker. Kahapon, personal na humarap sa ICI si Romualdez bilang resource person kaugnay ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. I will do at the instance of the commissions.
probably take that up sa commission, as informed ko yung tatlo. Then if they decide to ask the former speaker about his salin, then probably they will do that in the next hearing. Naninindigan ang Malacanang na hindi dapat madaliin ang proseso ng investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Kasunod nito ng mga survey ng Okta Research at Pulse Asia na nagpapakita ng pagkadismaya ng publiko sa isyu ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat para malinis ang pamahalaan laban sa korupsyon. Kasabay nito, hinimok ng tagapagsalita ng palasyo ang publiko na magtiwala sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ng Pangulo para imbestigahan ang mga anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Kasalukuyan na nitong binuo ang mga dokumento na magsisilbing basehan para sa mga kaso isasampa sa mga sangkot sa katiwalian. Hayaan po natin ang ICI na bumuo ng kanilang investigasyon at kumpletuhin ang dokumento. Ang pangako naman po nila after a week or rather week 4 ay makakapagsampa na sila ng mga kaso or makakapagrekomenda ng pagsampa ng kaso. Mayroon duda ang ilang mga grupo na may whitewashing at cover-up na mangyayari sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mahigit 2 buwan na mula nang maungkat ang usapin ng katiwalian sa flood control project ng pamahalaan, pero hanggang sa ngayon ay wala pang naisasampang kaso sa korte. Inihayag ni Labor leader at dating presidential candidate na si Leody de Guzman na hindi talaga independent ng ICI sa mga isinasagawang investigasyon sa flood control projects scandal. Sa isinagawang pagpupulong kahapon ng Artikulo 11 kung saan kabilang ang 10 magkakaibang grupo na laban sa korupsyon, sinabi ng mga ito na dahil appointee ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga iniluklok sa ICI, selective prosecution o pipiliin lamang anila ng mga ito ang makakasuhan at mayroon whitewash na mangyayari. Yung binuong independent Commission for Infrastructure hindi naman talaga totoong independent dahil hindi nito sinunod yung kagustuhan ng mga mamayan na biktima ng korupsyon na isang totoong independent na parang People's Tribunal o People's Commission. At ang ginawa ni Marcos ay siya na ang nag-appoint. Ibinigay na ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang ilan sa kanilang investigation reports tungkol sa flood control scandal. Ayon sa Ombudsman, bibilisan nila ang gagawing evaluation sa mga ito. Tiniyak rin ito na may mga high-ranking government official na kasamang makakasuhan kaugnay ng nabunyag na katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. 5 kaso ang kanilang inirekomenda sa Office of the Ombudsman na maisampa sa mga sangkot na district engineers at contractors sa ghost flood control projects sa Bulacan. Kasama na rito ang malversation, falsification by public officers, perjury at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hopefully, 10 working days would be sufficient to do it sa evaluation. Baka less pa sa evaluation. Yung PI yung medyo kailangan natin yung proseso na tupadin natin. Hataw Balita ngayon. Binigyan naman diin ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, na may epekto ang korupsyon sa operasyon ng gobyerno kasabay ng pagdinig para sa 2026 budget ng Department of Finance kahapon. Sa budget hearing, sinisiyasat ng senador ang direktang epekto ng katiwalian sa pagbabayad ng buwis ng mga taxpayer. Ito ay habang marami anyang nadidismaya kasabay ng maraming rally na isinasagawa laban sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Kinumpirma naman ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagbaba ng tax collections ng Bureau of Internal Revenue o BIR na sinasabing epekto ng issue ng katiwalian sa gobyerno. Do you see any slowdown in terms of paying taxes? Yes, nararamdaman ng BIR yan. Medyo yung growth rate ng collection nila nababawasan ng konti. But so far,
manageable naman lahat. Ang nangyayari na ngayon, hihinto na yung investigasyon. Puro divert na yung issue. Maraming nagsasabi, this is the biggest scam ever. At it was proven already. Ghost project. Ang dami pong ghost project. Ako, tutulungan ko nga si President Marcos to show, being the President, he should show transparency, accountability, honesty, para maliwalang tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, para paniwalaan natin, kung malinis sila, well and good, tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Mas hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. We are very transparent in Ilocosur. So, ipakita niya na ganun din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kako nga sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din, Ilocos Norte, tapos si Rinto na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Farm to Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue, na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. O hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya nga, nasa book of, Guinness Book of Record, ang tatay nila ang sama pangalan. Akala ko, lilinisin na nila nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency. Ako lang nagsabi na, presidente muna, pag at that time, wala tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na presidente muna, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang vice. Protected ka na. Palakpakan pa yung mga leaders. Sabi niya, thank you, Manong. Yun lang. So all the way, tinulungan ko. Pera, lahat, nagkakawa ng kontribusyon. So, nakalimutan ako, okay lang. Wala akong samaan loob doon. Talagang ganyan ang buhay eh. Kaya lang may Alzheimer ka ako dahil nakalimutan na nga eh. Of course, tumulo ako. Eh di, yung mga mayors naman, maraming problema bawat, there are 1,500 municipalities. Halos lahat, siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko man dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala tayong magawa kung yun ang gusto nila. Pinagantay ako ng pinagantay for 3 years. Antay ka lang, antay. Hanggang naging anti-Marcos na ako. So, yun po ang nangyari. Sana po, wag tayong pabudol. Dahil, ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Farm Market Road? Bakit pinaimbisigan ngayon mga iba? Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino.
Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Ngayon, ako pa binibitangan ngayon. Wala kami project ni Diskaya ron. Wala kaming... nasa sa akin listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iliwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinay-divert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Ang ekonomiya natin, wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin, kabaliktaran ng progress. So, yun po mangyayari sa atin. O di nila ayusin. Governor, in your opinion, ang Pilipino ba ay united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, kung gusto natin masolve itong problemang ito, let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala mga partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, guguluhin lang yan, mapapagod lang po kayo. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, bangag daw ang presidente natin. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo. Pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin. Dahil future ang mga kabataan ito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ng date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. Linuloko ng taong bayan. Siya ang main principal na karakter dito. Siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si parang Ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na
sold na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao doon?